Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Lahat po tayo ay nagsisik ng katotohanan. Kaya po tayo nandito. Tama po ba? Marami pong tao, kahit hindi po dito sa lugar po natin, sa church po natin, ay kaya sila nagsisimba kasi naghahanap sila ng katotohanan. At ito pong title natin, mga kapatid, ay ang kahalagahan ng ipinanganak muli. So, ang katotohanan pong ito ay hindi galing po sa isang church, hindi galing sa isang pastor, galing po sa Biblia. At alam ko po na bawat isa sa atin ay pamilyar na po sa John chapter 3. Balikan po natin ang chapter 2. Si Jesus po ay, iba po kasi ang pagkakasulat ni John sa ibang mga disciples. Sa chapter 2 po kasi, doon po unang-unang nag-minister si Jesus. At doon niya ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Na kung saan, ang kanyang pong unang miracle ay ginawa niya pong alak ang tubig. Sino pong matutuwa kung ganun po yung mangyari sa isang kasiyahan? Yung tubig ay naging alak. At dahil po doon, napansin po siya ng maraming tao. Ang agenda po sa chapter 2 ay magkasiyahan. Dahil meron pong anong event? May kasalan. Di ba po pag may kasalan, gusto natin invited tayo? Bakit? Dahil merong kasiyahan. Hindi ko nga makita kung si Jesus ba ay invited talaga dahil siya ay connected sa mag-asawa. Pero sabi sa kwento, dumating siya. At pagdating niya doon, may ginawa siyang yung kauna-unahang miracle. Pagkatapos po noon, dahil nakilala siya ng mga tao, siya po'y pumunta sa templo ng Jerusalem. Na kung saan, hindi dinitalye, kasama niya na ang mga disciple doon. Sa ibang gospel kasi, pinag-usapan muna kung paano tinawag ang 12 disciples, sila Peter, pero dito, pagkatapos po ng karoon ng miracle, ay dumiretso na po si Jesus Christ sa templo. Ang ginawa po niya, napansin niya, may iba ding agenda ang mga Pharisees. Ano kaya ang nakita ni Jesus Christ sa mga religious leaders that time? Ang agenda nila ay magnegosyo. Bakit? Dahil pagbisita ni Jesus, nakita niya na sa bawat gilid ng templo ay may nagbebenta ng mga hayop. Meron ding Palawan Express. Meron ding mga Gcash. Bakit? May nagpapalit po ng pera. At nakita ni Jesus Christ na iba ata ang agenda ng mga taong ito. That's why, anong ginawa ni Jesus sa kwento? Siya po ay kumuha ng pwedeng ipanghambalos. Marunong palang mamalo si Jesus. Buti na lang wala siyang anak. Pero marunong siya. Pero wala pong kinuwento na siya po ay nanghampas ng tao. Anong ginawa po niya? Naggalit siya. At doon po sa kwento, hinamon siya ng religious leaders. Anong karapatan mo para sirain ang aming diskarte? Anong karapatan mo? Ito na ang sistema namin. Sino ka ba? Ano sabi ni Jesus Christ? Ang sabi ni Jesus Christ, sirain nyo ang templong ito at bubuuhin ko ng ilang araw po. Ng 3 araw. At alam nyo ba, sa history, nung si Jesus Christ ay nagsasalita, nandoon si Nicodemus. Parte kasi siya ng religious leaders ng Judaism. At dahil po doon, pagkatapos ng kwento ng chapter 2, isang gabi, sa katahimikan ng gabi, merong isang religious leaders na nakasaksi doon sa sinabi ni Jesus Christ sa templo, pumunta kay Jesus. Ikaw ba? Kung ikaw ay isang kilalang tao, pupunta ka ba sa isang hinahangaan mo ng maraming makakakita sa'yo? Siyempre, baka hindi. Tama? Kasi alam mo na kapag pumunta ka doon, wala, panis ka pala eh. Panis pala kayo eh. Pupuntahan nyo eh, mas magaling yon. So anong ginawa ni Nicodemus? Pumunta siya ng gabi. May advantages at may mga disadvantages.
Yung advantage na meron si Nicodemus, maaari nasawa na si Nicodemus sa maling sistema. Sa maling agenda. Kaya naglakas loob na si Nicodemus. Amen po ba? At sa kwento ng John chapter 3, maliban sa 12 disciples, itong Nicodemus lang ang kaisa-isang tao na sumadya talaga kay Jesus. Yung 12 disciple ba, sinadya ba nila si Jesus? Sa ibang gospel, di ba naabutan silang nangingisda? Pero si Nicodemus, sumadya talaga sa kay Jesus. Yun ang advantage niya. Maaaring ang disadvantage ni Nicodemus ay nasa verse 1. Tingnan natin ang verse 1. Ang sabi po ng verse 1 and verse 2, titingnan natin maigi po ang talata. Ayan. Meron pong isang lalaki na isang Pariseyo. Pag sinabi pong Pariseyo ay influential. Influential. Ang mga influential ngayon, mga vlogger. Tama. Pero ang influential dati sa bansang Israel ay mga Pariseyo. Dahil nung sila po ay nagkaroon ng pagkakataong buuhin ulit ang Israel, ang nanguna sa religious system nila ay ang Judaism. Nagkaroon pa nga yan ng revolusyon na kung saan maraming namatay. Pero ang nagpanguna talaga ay Judaism na pinangungunahan ng mga influential na tao. At sila po ang mga Pariseyo. Sino po ang Pariseyo diyan sa verse 1? At siya po ay ruler of the Jews. Pag sinabing Pharisees, siya po ay teacher. Tama po ba pag Pariseyo, teacher ka? Yes, magaling ka sa Word of God. Pag sinabing ruler ka, influential ka o influencer ka ng mga Hudyo. May kapangyarihan ka. Tingnan natin ang verse 2. Ang sabi ng verse 2, lumapit siya kay Jesus. Kailan po? Anong oras? Gabi. Ang banggit ni Jesus, ni Nicodemus kay Jesus ay anong salita? Ano ang agenda ano ang agenda talaga at ano ang motive mismo ni Nicodemus? Bakit binanggit niya sa unang salita niya ay rabbi? Bakit? Nagdidemand si Nicodemus ng mga deeper knowledge na wala siya. Kasi meron na siyang alam. Pero baka meron siyang hindi alam. Na narinig niya sa chapter 2 na ang sinasabi ni Jesus Christ, sirain niyo ang templo, pero itatayo ko ng 3 araw. May alam si Nicodemus, pero baka meron pa siyang hindi alam. Ang agenda ni Nicodemus ay mag-gain ng normal pa sa isang tao, pag naghahanap ka ng katotohanan, gusto mo mag-gain ng knowledge? Kaya siya nagbanggit ng salitang rabbi to set up yung context na pag sinabi niyang rabbi, ang iisipin ni Jesus, iniisip niyang tagapagturo ako, magtuturo ako ng deeper knowledge. At anong sabi pa nga niya? We know, yung mga ano po yon, mga religious leader, that you are, nagdidemand siya, na ikaw ay tagapagturo na hindi lang normal na tagapagturo galing sa Diyos. So, nagsaset ng usapan si Nicodemus na nire-recognize niya na si Jesus Christ ay mayroong ibibigay na deeper knowledge. O mga salita na kung saan hindi niya alam. At ang sabi pa nga niyan, walang makakagawa niyan kung hindi niya kasama ang Diyos. Nag-demand si Nicodemus na maaaring baka may hindi ako alam, turuan mo ako, rabbi. Pero pagdating ng verse 3, ang ginawa po niya, binaliktad ni Jesus Christ. Na yung motive ni Nicodemus, although maganda, kasi lumapit siya kay Jesus, pero maaaring ang motive niya, makagain ng knowledge para magkaroon siya ng take advantage sa ibang mga Pharisees. At ang sabi ng verse 3, iniba ni Jesus Christ. Dahil nag-demand si Jesus Christ na hindi inaasahan ni Nicodemus.
Totoong sinasabi ko sa iyo. Hanggat ang isang tao ay hindi pinanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Si Nicodemus ay nag-gain ng knowledge kasi akala niya yung deeper knowledge ang maaaring makapagbigay sa kanya ng daan, maaaring sa kaligtasan. Pero si Jesus Christ, hindi lang kaalaman ang kayang ibigay. Si Lord ay kayang magbigay po ng pagkakataon na tayo po ay magbagong buhay. Kung nandito ka, para matuto ka, gumaling ka, at humusay ka, maganda yon. Pero hindi lang yun ang kayang ibigay ni Jesus sa iyo. Even si Nicodemus ay pag tiningnan mo, wala na siyang pwedeng idagdag pa sa kanya. Influential siya. Mahusay siya. Pero meron talagang hindi pa niya alam. At ano po yun? Kailangan ng bawat isang tao ay dapat ipanganak muli. Dahil ang knowledge at yung influence at yung yaman ang hindi makapagbibigay ng access para makita natin ang kaharian ng Diyos. Amen? Ibig sabihin po mga kapatid, sabi ng verse 4, ano ang normal na response ni Nicodemus? Papaano po? Ginawa niyang literal. Yung sinabing literal ni Jesus. Dito pa lang naapektuhan na si Nicodemus. Ang sabi ni Nicodemus, papaanong mangyayari yun? Ako na mismo kaharap mo ay may edad na. Papaano ako makakabalik sa sinapupunan ng aking ina? Mahirap nga po yun dahil tinake nga po ni Nicodemus as literal. Pero sabi ng verse 5, sumagot ulit si Jesus. Napansin niyo po, laging ginagamit ni Jesus ang salitang truly, truly. Kahit po sa KJV, ganun pa din. Kahit sa ibang version, maliban sa mga talagang mababaw na version, laging pinagdidiinan yung truly, truly. Ibig sabihin, merong pinupunto si Jesus. Parang sinasabi ni Jesus kay Nicodemus, hanggat hindi mo maintindihan na dapat mabuhay o ipanganak muli ang isang tao sa tubig at sa espiritu. Sino po dito na pagpapala sa spiritual na aspeto? Pinagpapala po tayo, tama? Pero yung pagpapalang spiritual, kasama po doon yung tayo po ay magkaroon ng regeneration. Kapag ang isang tao ay hindi pa talaga lubusang na born again. Ang sabi ng water po and the spirit dyan, sabi ng mga theologian, yung water po ay purification system ng mga Jewish. Na meron silang ginagawa na parang sistema na pagka na-purify ka, yun na yun. Actually po, ang naging disadvantage ni Nicodemus, tinuturo kasi nila na lahat po ng mga Hudyo na naniniwala sa turo nila at kabilang kay Abraham ay diretso saan? Kapag namatay, diretso sa langit. Yun ang turo nila. Pero nga, binalangkan na ni Jesus sa verse 3, hindi yung mga turo nyo, hindi yung pagiging influential nyo, hindi yung kung meron akong deeper knowledge na ibibigay sa'yo, kailangan mo munang mabuhay muli o kaya ipanganak muli. Amen po ba? Verse 6 po. Ang sabi, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Naiintindihan na ngayon ni Nicodemus na ang sinasabi ni Jesus, hindi porket Hudyo ka, i-claim mo na ikaw ay parte ni Abraham, ay ganun na nga. Kaya nga sasabi ng John 1, may sinabi doon, verse from 13 hanggang 14, 15, na tayo po ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa kung ano ang lahi natin o pinili ng magulang natin. Dahil pinili ka ng Diyos. Amen po ba? Pagdating ng verse 7 po, tingnan po natin, huwag kang humanga sa akin. Wala pa akong tinuturong deeper knowledge, kapatid. Or Nicodemus, wala pa. Huwag ka munang humanga.
kailangan mo munang mabuhay muli o ipanganak muli. At sa sinabi ni Jesus na yon, grabe na ang pagkalito ni Nicodemus. Parang sa isip-isip siguro, kung ako yung sa part niya, wrong turn ata yung pagpunta ko Kasi imbis na nakakuha ako ng maayos na turo, parang ginulo pa yung theology ko Pagdating ng verse 8, ang sabi po, sabi doon, ang hangin ay pumupunta sa kung saan niya gusto at naririnig natin. Alam niyo po, yung naririnig niyo ngayon, nagta-travel kasi yung sound. Meron pong air kasi yon. Tama po ba? At ang sinasabi po ni Jesus Christ, mas lalo niyang binabaw. At ang sabi niya, kung ang hangin nga ay kaya niyang tumabel sa kung saan niya gusto, ganun din. But you do not know where it comes from on where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Ang pagkakaroon po ng experience ng born again ay hindi po dahil sa kung ano yung gusto lang nating i-add sa atin. Si Lord po ang kayang gumawa para tayo ay ipanganak muli. Amen po ba? Ang standard ni Nicodemus ay malayo sa standard ng Diyos talaga. Kaya nga, ang layo ng pagkakaintindi ni Nicodemus sa turo ni Jesus. Pagdating ng verse 9, ang sabi po, sumagot na naman si Nicodemus. Naguguluhan na ako, Rabbi. Paano mangyayari yan? Paano mangyayari yan? Pagdating ng verse 10, ang sabi ni Jesus, medyo meron ng patama ng konti si Jesus. Guro ka pa naman. Influential ka pa naman. Ikaw pa naman ay kilala ng bansang ito. Pero hindi mo ito alam. Pero sa tingin ko, batay po sa kwento, hindi pinapahiya ni Jesus si Nicodemus. Alam niyo kung bakit? Consider po ninyo, dalawa lang silang nag-uusap. Kung intentional niyang ipahiya si Nicodemus, dapat may nakakakita. Nagigets niyo po? Hindi niya pinapahiya. Meron lang siyang gusto pang sabihin si Jesus. Sabi ng verse 11, inulit-ulit sa pangatlong pagkakataon yung salitang, 3 beses na. Inuulit talaga. Sinasabi ko sa iyo, alam namin, ginamit niya yung salitang we, kasi nga may kasama sa mga disciples, we speak of what we know. Ang tanong, parehas ba silang Hudyo? Si Nicodemus at si Jesus? Parehas silang mga Hudyo. Pero kahit sila parehas mga Hudyo, ang sabi ni Jesus Christ, hindi nyo alam kung ano yung mga sinasabi namin. Alam namin kung ano ang wini-witness namin at yung nakikita namin. Pero ang mabigat kasi kila Nicodemus at sa ibang mga kasama niya, mga religious leaders, ayaw tanggapin ang testimony ni Jesus. Sa kwentong ito, nagsisimula palang basagin ni Jesus Christ ang sistema ng mga nakagista nila. Pero sinabi na ni Jesus, hindi nyo kasi tinatanggap yung testimony ko. Verse 12 po. Ang sabi sa verse 12, if I have told you earthly things and you do not believe, papaano ka maniniwala sa mga bagay na makalangit? Marami po kasi tayong mga, hindi lang sa atin, sa panahon nila, marami kasi silang mga awkward na turo na idinagdag sa Old Testament na tinuro ni Moses na napaka-awkward na parang hindi naman talaga logically dapat nang gawin. Pero pag tiningnan nyo po, inaral nyo po, yung turo ng Judaism, ang daming turo na parang hindi naman talaga angkop. Para lang ipinapakita na kami lang ang mga Hudyong kayang gumawa nun. Kayo hindi. Pero sabi ni Lord, kung kayo nga ay hindi naniniwala sa mga turo dito sa lupa, papaano pa pag nagturo na talaga ng mga spiritual na bagay? Dumating ba sa point ng buhay natin na kahit yung turo na basic ayaw nating tanggapin? May alam po ba kayong basic na turo na hindi makalangit pero hindi natin ginagawa? Meron po ba? Yung mga basic lang. Wala pa sa makalangit. Wala pang mga deeper teachings. Di ba meron? Simple, pagsisimba, pagbibigay, pag-participate. Minsan sumasablay pa tayo Actually, turo lang yun dito Kasi shadow lang yun, sabi sa Hebrews. Pero paano pag spiritual na bagay? Amen po ba?
At ang sabi ng verse 13, mga kapatid, walang sino mang, ano ba to, umakyat o bumaba? Umakyat. Walang umakyat sa langit na sino man yung, ano ba to sa Tagalog? No one has ascended into heaven except, maliban, sa isang taong bumaba galing sa langit. At sino po yon? Ang Son of Man. Hindi pa nare-reveal ni Jesus kung sino yung Son of Man. Pero sa tingin ko, may idea na si Nicodemus. Pagdating ng verse 14, meron sa binanggit. From verse 1 to verse 13, walang binanggit na Old Testament teaching si Jesus. Wala. Pati yung born of the Spirit, yung mga born of water, although may idea na sila, pero nag-quote na si Jesus doon sa gitna ng talata, sa verse 14. Sa Numbers po yan, sa book of Numbers. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so, pag sinabing must, kahit nangyari na dati, kailangan gawin mo ngayon. Kasi ginamit yung salitang must. Hindi siya nagsasuggest. Ito ay dapat mong gawin kahit nangyari na sa panahon ni Moses. Amen po ba? Binanggit ulit ang salitang the Son of Man. Ang tanong, meron bang Son of Man nung Old Testament na talagang nilifted up? Wala pa. Pero, ang sabi doon, so must the Son of Man be lifted up. Sa tingin niyo po ba, naiintindihan to ni Nicodemus? Hindi pa. Bakit? Mangyayari pa lang ito. Naranasan niyo na ba may nagtuturo sa'yo? Nagturo sa'yo. Tapos siya, daming sinasabi. Hindi ko nga magets. Ganon din si Jesus, kapatid. So may simple lang si Jesus. Pero hindi nagigets ni Nicodemus. Aral. Mahusay. Kaya kung merong tinuturo sa inyong mabigat, hindi lang ikaw ang nakaka-experience. Si Nicodemus din. Dahil hindi pa nangyayari yung Son of Man be lifted up. Amen po ba? Pagdating ng verse 15, ang sabi, that whoever believes in Him may have eternal life. Ang totoo, ikinokonek yung panahon ni Moses as shadow doon sa tunay na mangyayari na hindi pa nangyayari sa panahon na nag-uusap sila. Hindi pa nangyayari. Pagdating ng verse 16, alam na natin, ganoon kasi kamahal ng Diyos. Hindi lang mga Hudyo. Nireveal ni Jesus sa isang Hudyo na masyadong nakatingin sa kanilang lahi lang, binulgar ni Jesus Christ yung puso ng Diyos Ama. Hindi lang para sa mga Hudyo. Amen po ba? Kundi mahal niya ang sangkatauhan. At ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. Ngayon, naiisip kay Nicodemus yung salitang binigay, kaisa-isang anak. Ano yun? At ang sabi doon, ang sino mang manampalataya sa kanyang anak ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung kauna-unahan sa history na nagbanggit si Jesus Christ ng gospel na detalyado. Although ang kausap ay mahusay sa Word of God. Nagis nyo? Mahusay sa Word of God, pero nag-evangelize si Jesus. Kahit hindi pa nangyayari yung mamamatay si Jesus Christ, nag-i-evangelize na si Jesus Christ. Amen po ba? Tayo, nag-provide na si Lord. Meron ng ebidensya. May testimony na. May dugo ng dumanak para selyo. At yung selyo na yon, may kapangyarihan ang pagbanggit mo ng mabuting balita. Dahil yung selyo, natapos na, matagal na. Pero si Jesus Christ, wala pang selyo, nag-evangelize na. Sa aral. Sa mahusay. Ano ang purpose? Hindi magpasikat. Hindi para sabihin sirain ko agenda nyo. Ang gugulo nyo. Ang papangit ng mga agenda nyo. Gusto nyo lang magnegosyo. Hindi ganon. Ang purpose ni Jesus, bakit siya nag-evangelize kahit hindi pa siya namamatay? Sabi sa verse 17, ito yung last verse. Hindi pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak para hatulan ang mga Hudyo
at tayong lahat. Nakita niyo yung konteksto? Ang kausap, Hudyo, pero laging ine-emphasize ni Jesus ang lahat ng tao. Pinadala si Jesus para hindi tayo hatulan. Kaya huwag tayong matakot na mag-evangelize. Lagi nating sabihin, kaya ikaw kapatid, bago kang mananampalataya ngayon, kailangan mong sumampalataya. Bakit? Hindi para makaligtas doon sa parusa. Kasi intended talaga ni Lord na ayaw ka talaga niyang parusahan. Iisipin mo pa lang na ayaw mo parusahan, yun na nga ang disenyo ng Diyos para sa iyo na hindi ka mapahamak. Iniisip mo pa lang, nakakatakot pa lang ang impyerno, naisip na ni Lord na hindi ka talaga dapat para doon. Amen po ba? Dahil sinabi sa ibang gospel, nilikha lang ang kaparusahan, ang naglalagablab na apoy na kulay blue, para sa mga demonyo. Hindi talaga para sa atin. Amen po ba? Ibig sabihin, kahit hindi pa namamatay si Jesus Christ, gusto na niyang ipadama na ayaw kanyang mapahamak. Anong paraan po? Sabi doon, kailangan pong manampalataya tayo sa ating Panginoon. But in order that the world might be saved through Him. Ngayon, nakita niyo na po kung gaano kahirap intindihin ni Nicodemus ang turo dahil masyado siyang seclusive. Masyado siyang nandoon lang sa kultura ng Hudyo. Pero ang sabi ni Jesus Christ, kailangan mong mabuhay muli. Ang kinakausap niya si Nicodemus, pero ang mensahe ay para sa lahat at para sa iyo, para sa akin. Amen po ba? So mahalaga po ba ang ipanganak muli? Tingnan po natin ang point number 1. Sabi po ng point number 1, ipinapakita ni Jesus kung gaano kaimportante ang ipanganak muli. Sino po nagsabi? Si Jesus. Kaya kapag mayroong nagtanong sa'yo, bakit ka nag-born again? Ang ganda na ng sitwasyon mo ngayon. Ginulo mo pa. Ang ganda na nga ng sitwasyon mo. Na kapag nagsimba ka, balik ka lang sa dati mong buhay. Ayaw mo nun. Ang ganda nun. Bakit? Hindi ka naman papakalaman ni Lord. Mahal ka ni Lord. Ganun ba yon? Hindi. Pero ang sabi ni Lord, mahalaga sa isang tao yung mabuhay at ipanganak muli. Kaya bang mag-regenerate ng isang tao galing sa Kanya? Sa tingin nyo lang. Kaya po ba niya mag-regenerate? Hindi. Kailangan ng isang makapangyarihang Diyos. Kaya kailangan nating ipanganak muli. Amen po ba? Tingnan natin ang subpoint. Jesus challenges Nicodemus' faith. May faith po ba si Nicodemus? Kanino? Kay Yahweh. Pero interesting part po, ang salitang Yahweh, puro consonant, YHWH. Sa Hebrew, pagka translate mo siya sa Greek, na literal na Greek, transliteration ang tawag doon, lalabas talaga yung salitang Yeshua. At si Yeshua, si Joshua, sa Old Testament, ay equivalent ng numbering ng pangalang Jesus. Kaya itinutuwid lang ni Jesus Christ yung faith ni Nicodemus. Hindi niya pinapahiya. Bakit? Meron siyang eagerness na lumapit. Meron po ba tayong eagerness na lumapit kay Lord? O maaaring ito na yung parte na may eagerness kang makilala siya, meron lang siyang itinatama. Amen po ba? Sina-challenge ni Jesus ang faith in Nicodemus. Even though Nicodemus ay isang Pariseo, isang guro, pero siya ay hindi spiritually born. Pastor, paano ko po ba ito mararamdaman kung ako talaga ay pinanganak muli? Feeling ko po ba dapat baby ako? Baby ako. Ganun ba yan? Pinanganak muli, parang baby? Yung laging baby. Yung sabi ni Pablo, laging gatas. Kasi sabi, born again. Hanggang doon na lang. Hindi po. Ang sinasabi po, pag yung experience natin na tayo po ay na-regenerate.
na lahat ng ating inaasahan, lahat ng ating kakayanan, lahat ng ating pag-asa ay hindi na nakadepende sa yaman, sa impluwensya, sa pananampalataya na galing sa kung saan, nakadepende na lahat kay Jesus. Amen po ba? Mahirap kasi magtiwala sa isang Diyos na may pangalan. Kasi ang sabi ng tao, basta ibahala na ang itaas. Basta siya yung makapangyarihan. Pero mahirap tanggalin yung ganong idea at ipagkatiwala mo sa isang may pangalan na nakalagay sa Bible na hindi mo naman talaga kilala personal. At doon papasok yung kapangyarihan ng Diyos na ma-regenerate ka, ma-born again ka. Amen po ba? Kaya iba ang experience ng na-born again. Sila po yung taong lahat ng inaasahan nila, lahat ng mga failures at lahat ng hope nila, lahat ng mga bagay ay inaasa na lang nila kay Jesus. Amen? Si Nicodemus po ba, nung nagharap sila, buo na po ba? 100% na po ba si Nicodemus kay Jesus? Hindi! Pero mamaya, ikwento natin kung ano ang last part ng buhay ni Nicodemus. Ano ang naging mahalagang parte ni Nicodemus sa buhay ni Jesus? Letter B, sabi po, born of water and spirit. Jesus says that birth is a work of the religion. Work. Kanino? Ng spirit. Kaya yung salitang spirit ng water, yung ganon, yung cleanse us. Purification. And gives us power. Full spiritual rebirth. Amen po ba? Ang salita pong rebirth at spiritual rebirth po ay hindi lang po bumabase sa emosyon natin. Na ngayon, ang ganda ng preaching. Na ngayon, ang ganda ng praise and worship. Tapos next Sunday, parang hindi ko naabot. Hindi po doon nakadepende yun. Tandaan natin, hindi sa emosyon. Amen po ba? Ang kumikilos sa atin ay ang Diyos mismo. Ang Espiritu mismo ni Jesus at ang Holy Spirit. At ang ating Diyos Ama. Amen po ba? Next po, ang sabi, Jesus explains the mystery of how the Spirit works. Alam niyo po ba, sa totoo lang, ang hirap po kasing minsan maging Pentecostal. Ang hirap minsan maging AG. Kahit nung dati, ang hirap. Takot ako eh. Kasi nung naniwala ko kay Jesus, parang okay na yun. Pero pag may mga bagay na katulad ng mga revival, ng mga slain, mga laping in the spirit, parang ang layo talaga nung una ko, parang ang layo ng heart ko talaga. Kasi bakit? Parang hindi ko nakikita kaya kong gawin yun eh. Yung tatawa ka, mamaya iiyak ka na. Tataas ka ng kamay, kahit hindi sinasabi ng paso, tataas ka, iiyak ka mamaya tatawa ka. Ang hirap minsan maging Pentecostal. Pero alam niyo po ba, kaya po nabuo ang Pentecostalism dahil po sa AG. At ang nag-found po niyan ay iba't ibang relihiyon na nagsama sa New York. May Baptist, may mga Fundamentalist, may mga Catholic, may mga Orthodox, nagsama-sama sila. Ang sabi nila, sabi ng Acts, pag nagsama-sama tayo, mananalangin tayo, kakasihan tayo ng banal na spirito. At yun nga ang nangyari. Nagkaroon sila ng speaking in tongues, kasama ang Baptist, kasama ang mga negro at ang mga puti. That's why ang unang AG, merong racism. May mga AG na negro, may AG na mga puti. At kahit sila yung mga born again na, mga Pentecostal sila, hindi nila sinasama yung mga naka-itim, mga puti, pag may nakita silang itim, nasa pintuan. Ganun nga eh, ang hirap nung unang panahon naging Pentecostal. Kaya ko kinukwento mga kapatid, dahil ang pagiging Pentecostal, hindi po yung idea na meron kang inaaniban ng mga grupo. Ang pagkakaroon po ng experience kay Lord ay galing mismo kay Jesus. Galing kay Jesus. Amen po ba? Kaya ako, kahit mailap ako sa slaying of the Spirit, kahit ako po ay pastor na, minsan nagugulat pa ako pag may natutumba, hindi ko kasi trabaho yun. Kaninong trabaho yun?
kay Jesus at sa Holy Spirit. Kaya meron akong experience na nag-speak in tongues din ako. Yun nga lang, may kanya-kanya tayong kaloob. May spiritual gifts, may ministerial, may administrative gifts. Pagdating po dyan sa point number 2, paano niya in-explain? Sabi po, the wind blows where it wishes. Jesus compares the work of the Spirit to wind. It is yung Espiritu ng Diyos, minsan unpredictable. At syempre, ang Espiritu ng Diyos, invisible. Pero may lakas at nagbibigay ng buhay. Kaya may pagkakaiba ikaw sa mga normal na mga religious leader kasi ikaw, buhay ka. Amen po ba? Hindi ka lang mag-speak daw, sige po, maghawak tayo ng kamay, peace be with you, sige po, tas yung iba titingin lang sa maganda, peace be with you. Yung katabi, ang lapit oh. Ganon yung mga religious system na parang walang kabuhay-buhay. Nakaangkla ka lang sa sistema. Pero ang Espiritu ng Diyos nagbibigay ng buhay. Amen? Kaya Pentecostal tayo. Kaya huwag kang mailang kung may slaying spirit, yung mga tumatawa, iiyak. Hindi po yan galing lang sa sarili. Galing po yan sa Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Letter B, ang sabi po, Jesus makes it clear that this birth is not physical, but only the Spirit of God. Merong exclusive, no? Ito lang ay mararanasan sa Espiritu ng Diyos ang magbigay ng tunay na pagbabago ng buhay. Kaya bilib ako sa mga kapatid natin na talagang tunay na bago ang buhay. Sumasa kanila si Jesus. Pag nabago ang buhay mo, hindi man 100% maging masaya ka. Parte kasi yan ng pagiging born again, yung proseso. Binabago ka ni Lord. Amen po ba? Ang huli pong part, point number 3, Jesus gives us new life through His death. Wala pong buhay kung walang namatay. Ganon ka-basic ang logic. Ni-require sa Deuteronomy na para kayo mapatawad sa poot ng Diyos, kailangan may mamatay. Pero matigas ang ulo nila, alam ni Lord na kahit anong alay nila ng hayop, hindi talaga sila totoong papunta sa Kanya. Kaya ang binigay lang ni Lord na sistema ay hayop lang. Pero nagbigay ng ultimatum si God the Father na sa tamang panahon, Romans 5:8, dumating ang anak, ultimatum na kung sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kamatayan ni Jesus. Ang sabi po, next slide po, Jesus says, tama po ba kanina binanggit natin? Numbers 21, that He was lifted up like the serpent. Kinumpir ni Jesus ang kanyang sarili sa isang ahas. Ang tanong ko sa inyo, anong kwento ba yun? Si Moses kasi, nilig niya sa disyerto ang mga tao, binigyan ni Lord ng tinapay, binigyan ng pugo, hindi naman pinabayaan, pero sabi ng mga tao, balik nyo na lang kami sa Ehipto. Kasi parang wala namang nangyayari. Kala ko ba 40 days lang? Bakit? Lagpas-lagpas na tayo ng ilang taon. Kaya lumabas po ang mga ahas. Kinagat sila. So anong solusyon? Ahas din. Kapag ka may nagkasalang tao, dapat ang mamatay din ay hindi ahas. Kailangan ay nagkatawang tao. Nagis niyo po? Bakit ahas yung poison? Solusyon din ahas. Kasi physical yon. Ang spiritual, pag may nagkasalang kaluluwa, kailangan ang mamatay, nagkatawang tao. Amen po ba? That's why, tama lang ang sinabi ni Lord. Pwede naman si Lord sasabihin niya na, kahit tayo pwede sabihin na, pwede naman kahit wala ng ahas Sasabihin lang ni Moses na gumaling ka sa pangalan ni Yahweh. Bakit? Bakit inutusan silang tumingin? Kasi kahit na-provide si Lord ng kaligtasan, may dapat kang gawin. Nagis niyo po ba? May namatay O kung may namatay,
pinrovide ang kaligtasan, ginawa niya ang parte niya, may parte din tayo. Amen po ba? Which is a way for people who believe to be healed. At tayo po, ang unang hinihil ay hindi ang physical, kundi ang, naalala niyo yung paralitiko? Anong sabi ni Jesus Christ? Anong sabi niya? Anak, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Pangalawang sabi, anak, tumayo ka. Bakit inuna ang pinatawad? Tanong ko lang, ang kailangan nung paralitiko gumaling. Maaring nakiinuman sila. Kaya sabi nila yan kasi, nagkaroon ka na ng sakit. O maaring, mabait naman, pero talagang nagkataon siya yung paralitiko. Bakit sabi ni Lord, pag pinatawad? Kasi ang unang dapat pagalingin, yung spiritual. Letter B, alam natin na ganun tayo kamahal ni Lord. Ang foundation po ng Diyos ay pag-ibig. Ang pag-born again po ay ang pundasyon pagmamahal. Napansin nyo, nung kayo po ay na-born again, natuto na po lumambot ang puso nyo. Kahit may parte pang may matigas. Kailangan pang lagain. Pero merong part na, nung na-born again ka, parang lumambot yung puso mo. Hindi ka na ganun katapang. Meron ka ng pagiging, ilongga at ilonggo ba? Yung parang meron ka ng puso na ang lambot na. Bakit? Ang pundasyon kasi ng born again na experience natin ay yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kaya mapapansin mo kung ang iyong ka-churchmate ay talagang binago na kapag natuto na talagang magmahal. Amen po ba? And anyone believes can have it, yung pag-ibig ng Diyos. Next slide po. Dapat nating makita si Jesus sa kwento at yung triune God. Una, God is the divine spirit who causes us new birth. Sino po ang nagbibigay ng experience ng pagbabago o pinanganak muli? Ang divine spirit, which is the Holy Spirit. Binanggit po ba ni Jesus Christ kay Nicodemus ang Holy Spirit? Batay sa talata. Binanggit po ba? Wala. Kaya nga nalito si Nicodemus. Pero pinagpala ka, pinagpala ako, nireveal na ng Lord sa atin. Na kasama ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu, para tayo ay ipanganak muli. Amen? God is our loving Father who gave His only Son for us. Hindi rin magpapunction si Jesus, hindi rin magpapunction ng Holy Spirit kung hindi nag-initiate o kumbaga hindi si Lord yung starter. Siguro sa mga mahilig sa gulo, yung meron talagang taga-start starter. Kailangan magkagulo, dapat meron talaga sa harap yung manggugulo talaga Yung iba nakaabang lang. Meron talaga sa triune God na nagpapasimula para mag-function yung iba. At yun ang Ama. Amen po ba? Ang pasimuno ng kaligtasan, ang pasimuno ng pagiging born again ay ang Diyos Ama. Kaya hindi nagkamali si Jesus Christ nung tinuro niya ang panalangin. Anong sabi niya? Ganito kayo manalangin. Ano po ang unang binanggit? Ama na nasa langit. Ibig sabihin, galing pa rin sa Ama. Pangatlo, God is our Redeemer. In the life of provided our salvation through His sacrifice. Si Jesus Christ, kahit sabihin na natin inutusan ng Ama, kung hindi naman din siya susunod, wala din. Amen po ba? Kasi po pwedeng tanggihan ni Jesus Christ si God the Father sa Gethsemane. Sabihin niya, pwede bang wag na lang? Kasi nakikita ko tong mga Hudyo parang wala rin tiwala sa akin. Aray ko! Parang ang hirap. Pero nung sabi ni Jesus Christ, hindi dapat Ama yung masunod yung sarili ko, kundi ang iyong kalooban. Yung pagiging born again mo, ang naging requirements ay yung sumunod si Jesus hanggang sa kamatayan. Kaya ang pagiging born again ay hindi yung pagsali mo lang. Merong ginawa ang Diyos para dyan. Ang application po natin, buksan natin ang ating puso.
sa isang tunay na espiritual na pagbabago. Willing ba yung puso natin na tayo ay baguhin ni Lord? Na merong tunay na espiritual na pag-transform ng buhay natin. Amen po ba? Si Nicodemus po sa history, nung siya po ay na-encounter niya si Jesus, pumasok ang kanyang kwento nung si Jesus Christ ay namatay. Pinagamit niya, actually, kinuha ni Nicodemus kasama nung iba pang mga secret believers yung katawan ni Jesus Christ. Kasama po doon si Nicodemus. O pwede ka palang maging Christian na secret agent. Pwede pala. Kasi si Nicodemus ayaw ma-persecute ng kanyang mga kasama. At kung ikaw, sa grupo mo, ay ayaw mo ma-persecute, parang ganun din ang nangyari kay Nicodemus. Pero sa dulo ng buhay ni Nicodemus, tumayo siya at nanindigan siya. Amen po ba? Kaya ba nating manindigan? Madaling sabihin. Pero pag dumating ng persecution, ay hindi ko kilala yan. Pagpunta dito, ay hindi ko rin kilala yan. Bakit ang kulit mo? Hindi ko kilala yan eh. Ang galing. Pero hindi natin kaya minsan. Pero si Lord lang ang nakapagbabago. Amen po ba? Pangalawa, let the Spirit lead your everyday life. Ang pagiging born again po, minsan nga, nakadepende tayo dun sa ganda ng preaching eh. Uubusin natin yung Monday to Saturday, ganda ng preaching talaga. Uubusin natin yung nanamnamin natin yung preaching. Tama yon. Pero hindi nakadepende sa galing nung pagpipreach. Dapat umasa tayo dun sa Espiritu ng Diyos araw-araw. Amen po ba? Pangatlo po, mabuhay tayo ng may confidence sa pag-ibig at grasya ng Diyos. Tayo lang ang nabubuhay sa mundong ito na binigyan ng pribilehiyo na may confidence dahil nasa atin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kaya nga, dahil nasa atin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos, kailangan natin itong ibahagi. Amen po ba? Kasi yung iba, nakadepende na sila kung maganda buhay nila bukas. Pag hindi, yung iba naiisip na nilang tapusin ang buhay nila. Pero tayo may pribilehiyo po bilang isang mananampalataya, nasa atin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen? O, may isang testimony tayo. Si Pastora Richelle, nag-ano lang sa school, may nakausap. Report agad sa GC. Alam mo yon, yung ganong pagkakataon, na sa iba't ibang opportunity, mabigay natin yung para sa Diyos at para sa ibang tao. Amen po ba? Hindi po sayang na ikaw ay magbigay ng buhay kay Lord. At hindi sayang yung pagkakataon na bumisita ka sa mga taong nahihirapan. Hindi sayang ang panahon na kung ikaw ay nagkaroon ng problema, ikaw ay nanatili kay Lord. Amen po ba? Mga kapatid, ang mensahe po ng Diyos ngayon, mahalaga po sa bawat isa sa atin na ma-born again. Amen po ba? And lahat tayo, I speak na tayo po ay na-born again na. Pero, tandaan natin, ang pagiging born again po ay hindi lang po yon isang ganap lang. Actually nga, may nagsabi nga na ito ay continuous, meron pong proseso na naboborn again tayo sa salita ng Diyos. Pag walang Word of God, kahit sinasabi mong born again ka, hindi ka nagsisimba, hindi ka nagpa-participate, hindi magmamanifest yung sinasabing born again. Amen po ba? Tapos na po. Amen? Ang ating pong conclusion, ang pagiging born again ay hindi pagbabago ng... O, tingnan niyo po maigi. Mag-reflect po tayo lahat, isa-isa. Ang pagiging born again ay hindi pagpalit ng relihiyon. Ito po ay, ang born again ay isang divine invitation. Actually, divine intervention to ng Diyos sa buhay mo. Na patay na ang spiritual mo, nagkaroon lang ng divine intervention ng Diyos para mabuhay ka sa spiritual. Amen po ba? God opened the way through Jesus Himself that we could come from darkness into light. From death into life, the new birth is not done. Amen po ba? And last po, it's given by grace through faith. Let us live with hearts yielded, Spirit-filled and grounded in the love of the Father.
who gave His Son for us. Kaya po mga kapatid, alam ko po, naintindihan natin ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. Napagpala po ba tayo ng mensahe ng Diyos? Alam na po natin to. Kabisado na natin ito. Pero ang mensahe ng Diyos, patuloy po tayong mamuhay na mayroon pong paglilid ng Diyos. Kasi po, lahat tayo halos ay nakakilala na sa Panginoon. Pero importante pa din na tayo yung nililid ng Diyos. Amen po ba? Maaring nagpe-pray ka na, Lord, para makapaglingkod ako sa iyo, bigyan mo pa ako ng galing, bigyan mo pa ako ng knowledge, bigyan mo pa ako ng experience, pero hindi natin napasalamatan, binigyan niya na tayo ng maborn again tayo. Amen po ba? Yung mabago lang yung buhay natin, may pagbabago lang, malaking pagpapala na po yun sa Diyos. Dahil kung yung katabi mo hindi nagbago, maging salot yan ng pamilya nyo, maging salot yan ng community nyo. Pero biyaya ng Diyos na born again yung katabi mo.